Paano nga ba itinatayo ang mga dam? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano itinatayo ang isang dam. Kapag naririnig natin ang salitang dam, kadalasan ang pumapasok agad sa isip natin ay napakalaking pader na humaharang sa tubig. Pero paano nga ba nakakagawa ang tao ng napakalaking estruktura na kayang pigilan ang milyon-milyong litro ng tubig araw-araw? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Brad Talong. Salamat sa suggestion mo. At shoutout sa mga taga Montalban. Unahin muna natin ang pinaka-basic na tanong. Ano nga ba ang dam? Ang dam ay isang malaking estrukturang itinatalaga sa ilog o lambak upang kontrolin ang daloy ng tubig. Ginagamit ito para mag-imbak ng tubig, gumawa ng kuryente, maiwasan ang pagbaha, at masuportahan ang irigasyon sa mga sakahan. Hindi basta-basta pader ang dam. Isa itong maingat na dinisenyong estruktura na pinag-aaralan ng mga inhinyero, geologist at environmental experts upang matiyak na ligtas at matibay ito. May iba't ibang uri ng dam, gaya ng concrete gravity dam, arch dam at earthfill dam. Magkakaiba man ang disenyo, iisa ang layunin na nila, kontrolin ang tubig ng ligtas at efficient. Ngayong alam na natin kung ano ang dam, puntahan naman natin ang mas nakakatuwang tanong. Paano nga ba ito itinatayo? Ang pagtatayo ng dam ay hindi nagsisimula sa pagbubuhos ng semento. Nagsisimula ito sa mahabang pag-aaral at masusing pagpaplano. Una, naghahanap ang mga eksperto ng tamang lugar. Sinusuri nila kung matibay ang lupa at mga batong nasa ilalim ng ilog. Tinitingnan din nila kung gaano kalakas ang agos ng tubig, gaano kadalas umulan sa lugar, at kung madalas ba itong tamaan ng lindol. Mahalaga ang hakbang na ito dahil kung mahina ang pundasyon, magiging delikado ang buong proyekto. Kapag napili na ang tamang lokasyon, gumagawa naman ang mga engineers ng detalyadong disenyo ng dam. Dito nila kinakalkula kung gaano ito kataas, kalapad at kakapal. Tinutukoy rin nila kung gaano karaming tubig ang kaya nitong ipunin. Kasama rin sa plano ang spillway. Ito ang daanan ng sobrang tubig upang hindi mag-spill ang reservoir, lalo na kapag malakas ang ulan. Tandaan ninyo, class, kahit gaano kalaki ang dam, may limitasyon pa rin ito. Kapag handa na ang plano, pansamantalang inililihis ang daloy ng ilog gamit ang mga tunnel o espesyal na kanal. Bakit kailangan itong gawin? Dahil mahirap magtayo ng dam kung tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig sa lugar ng konstruksyon. Kapag nailihis na ang ilog, hinuhukay at nililinis ang pundasyon. Inaalis ang malalambot na lupa at may hinang bato upang matiyak na matibay ang pagkakatayuan ng dam. Pagkatapos nito, unti-unti nang itinatayo ang estruktura. Kung concrete dam ang gagawin, dahan-dahang ibinubuhos ang semento sa malalaking bahagi. Hindi ito pwedeng isang bagsakan dahil umiinit ang konkreto habang tumitigas. Kung earthfill o rockfill dam naman, libo-libong truck ng lupa at bato ang inilalagay at pinipisil gamit ang mabibigat na makina upang maging matatag. Habang itinatayo ang dam, ikinakabit din ang mga tubo, gate at mga sensor na sumusubaybay sa kondisyon nito. Oo, class,
May regular na check-up din ang dam. May mga instrumento itong sumusukat sa presyo ng tubig, galaw ng lupa, at tibay ng estruktura. At kahit matapos ang konstruksyon, hindi natatapos ang trabaho. Patuloy itong binabantayan at minomonitor upang matiyak na ligtas itong gamitin. Kapag kumpleto na ang lahat, dahan-dahang pinupuno ng tubig ang reservoir habang tinusuri ang buong sistema. At kapag ligtas ang lahat ng resulta, saka pa lamang opisyal na ginagamit ang dam. Bago tayo magtapos, pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinakasikat na dam sa Pilipinas, ang Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Itinayo ito noong panahon ng mga Amerikano at minsang nagsilbing mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa Maynila. Ngunit mas sumikat ang lugar dahil sa alamat ni Bernardo Carpio. Ayon sa kwento, siya ay isang higanteng may napakalakas na puwersa na naipit sa pagitan ng dalawang naglalakihang bato sa Montalban. Sinasabing tuwing nagpupumiglas siyang makalaya, nanginginig ang lupa at nagkakaroon ng lindol. Siyempre, alam na natin ngayon na ang lindol ay dulot ng paggalaw ng mga tectonic plates. Ngunit ipinapakita ng alamat na ito kung paano ipinaliwanag ng ating mga ninuno ang mga misteryo ng kalikasan bago pa dumating ang modernong agham. At hanggang ngayon, ang Wawa Dam ay nananatiling isang lugar na pinagtagpo ng kasaysayan, kalikasan at alamat. Sa madaling salita, ang dam ay hindi lamang isang malaking pader na humaharang sa tubig. Isa itong maingat na dinisenyong estruktura na tumutulong sa pag-iimbak ng tubig, paglikha ng kuryente, pag-iwas sa pagbaha, at pagsuporta sa irigasyon ng mga sakahan. Natutunan din natin na ang pagtatayo ng dam ay dumaraan sa mahabang proseso ng pag-aaral at pagpaplano. Mula sa pagpili ng tamang lokasyon, pagdidisenyo ng estruktura, paglilihis ng ilog, paghahanda ng pundasyon, hanggang sa patuloy na pagmamanman matapos itong maitayo. Bawat hakbang ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. At bukod sa agham at inhinyerya, nakita rin natin kung paano nagiging bahagi ng ating kultura at kasaysayan ang mga dam, gaya ng Wawa Dam at ng alamat ni Bernardo Carpio. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang dam, tandaan ninyo na hindi lang ito bunga ng makabagong teknolohiya. Isa rin itong patunay ng talino ng tao, kahalagahan ng kalikasan, at yaman ng ating mga kwento at alamat.